Okay, part 2 mga kaibigan. Let's keep on part 2 ng ating pong in-upload ko na po yung part 1-A po natin. Now is we have in part 2 na. Okay. Wala na pong part 1 part 1 B. Part 2 na po tayo, part 2. Okay, part 2 po pa rin, dito pa rin po tayo. Gusto ko po kasi talagang mapagdiinan yung bagay nito na punto na Kuya Daniel, tatay, daddy, papa, paparito. Okay. Ay, ano ba talaga? Kung ano ba yung pakiramdam na talagang tinawag ka ng Panginoon. Ito-share ko to sa inyo. So, as I've said, balikan natin ng konti yung ating part 1-A. Kaya sinabi kong i-consider din nyo yung mga bagay-bagay. Sapagkat, the moment na nandiyan na kayo, nagtuturo na kayo, full-time na kayo, you have been decided to serve the Lord, and suddenly there's a rising problem to your family, to your parents, ayaw nila sa inyo, ayaw ka nilang magpastor, ayaw ka nilang yon, malaking problema yon. That's a big hindrance. You will struggle. Okay, so kailangan maayos po yon. Maayos ang said na back up kayo ng family ninyo. Okay, because the moment na back up kayo ng family ninyo, pag dumating yung puntong bumabagsak ka, nandiyan sila, tutulong sila sa sasaluhin kanila. Kaya yun ang kagandahan. Kung bakit, in my part, nung na-decision ako mag-full-time ako, mama ko nakasupport sa akin. Not my whole family, sapagkat di naman sabay-sabay na nabuhay again kami lahat, Mama ko nakasupport sa akin. Pero, kahit hindi mo nakasupport sa akin ng mama ko, talagang desidido ako. Kaya ang dami kong ginawang trabaho. Nagtrabaho po ako. Okay? Nagtrabaho, nagtinda ng mga kung ano, Tupperware, nagtinda ng mga vitamins, sa mga food supplement. Ang dami. Tinda ng sapatos, nag-Avon, nag-Isujingi, nag-Kinko, nag-Broadway, nag-Boardwalk. Ang dami. Sabihin nyo na lahat ng nag-Amway, nag-Causeway, ang dami. As in. Why? Because I want to support my own needs. Kasi ayaw kong dumiping this family sapagkat wala nga sila. Okay. So that's the good thing. Anyway, here we are. So siyempre, binata pa naman ako that time. So wala akong problema, wala akong anak, wala akong asawa. So, it's only my family that I have to consider. Kaya talagang, hindi kiniwanan ng pamilya ko. While nagtuturo ako, naglilingkod ako sa Panginoon, I support my family because I know my family situation. Kaya sumusuport ako sa family, whatever that I can do. Kaya nga po, may pagkakataon, bakit nakilala ko ang SWAL? Okay, mga kapatiran sa SWAL, na ngayon at yung mga iba pa, mga Magno, mga Tabi family. Dahil po, ang kwento po ng SWAL, napunta po kami dyan, it is because we accepted the offer ni Kuya William Bravo ng Paitan SWAL. Okay? Kilala mo yan, Daniel Colyado, yung mga Bravo dyan na may ari ng rice mill. Ang bahay nila dyan mismo sa highway, sa Paitan. Okay? Kasi naging tenant kami ng lupain nila. The 23 hectares na Mingo 3 ang nakatanim. Tapos may taniman ng palay. So dalawa kaming pamilya dyan. Tabio family at kami na Perez family. So dyan po yung nag-umpisa. At maniwala man ho kayo hindi, sa layo-layo na yan, sa Kalumbuyan, na hindi ka man dumadaan sa kalsada, ang daan namin sa ilog. Pag umuwi po ako ng Bayangbang, okay? At marami pong tanim dyan, may kalamansi, may santol dyan sa nag-uuwi po ako, bit-bit ko po yan. Okay? Bit-bit ko po yan, labong, kalamansi, santol, duhat, kasoy, sus Mariusip. Sabihin ko po sa inyo, bakit ako mag-uuwi ng ganun kadami-dami? Bit-bit ko po yan. May nakapatong sa ulo ko, meron akong naka-backpack, meron akong 2 bit-bit na malaki. Okay? Ganun po ako. Sinakripisyo ko po yun. Why? Because I love my family. And I want to support my family na kahit andiyan ako naglilingkod sa Panginoon. So, ang tanong, kung kaya nyo yun, go. Pero the moment na ang family ninyo ay nagsasuffer at pinababayaan ninyo, I would say that's not the right thing to do.
Okay? Wag niyo po gagawin po 'yun. Wala pong ano doon, hindi ko masasabing ganun ba ang Diyos, hindi po. Hindi naman po ganun ang Panginoon eh. If you're able to do it, then go for it. If not, don't. Okay. Okay, ito tayo ngayon. Gusto ko pong sabihin dito sa part 2 na to na nung ako po ay matagal na sa Panginoon, okay? At the moment I was 16 years old na, ito ang nangyari. Second family na nag-adapt sa akin ay pinsan ng daddy ko, ang mga taga-Bautista. Acknowledging the family Macaraag, Iglesias Macaraag, si Mama Ana at si Tatay Supreme. Okay? At yung mga kapatid ko now is Pastor Bert Macaraag, which is a jail pastor ng Rosales, Pangasinan. And then yung mga kapatid niya, si Shirley, inaanak ko sa kasal, si Arnold, saka si Marlon, na bunso kong kapatid na nasa Canada. Okay? Nasaan ba si Marlon? Alberta ata. Nasa Alberta siya. Okay, I'm not sure if he's in Alberta in Canada. Anyway, so sila po yung second family na nag-adapt sa akin. That time naman, mag-aaral ako ng Sendian Institute. Okay. So dito po tayo uli. At dito pa rin, naka-stick po tayo dun sa pagtawag ng Diyos sa iyo. Is it really that God called me, or ano yung decision ko nung tinawag ako ng Panginoon? Ito tayo. So that's my first time na mag-enroll o mag-aral sa St. John Institute, Bautista, Pangasinan, which is under by the Roman Catholic Church ng St. John the Baptist ng Bautista. Okay? That's my first time. That was 1986. 1986 po yan. Okay. From Bayambang National High School, lumipat po ako dyan. So, dahil sa desire ko talagang magturo, pahinto-hinto ako. Dahil talagang tuturo ako, talagang. And then, at the same time, maliban doon, kulang ng finances, blah, blah, blah. Ganyan. Okay. Noong nandoon na ako sa St. John Institute, first time ko, thank God, that time sa daddy ko, nagpapadala na siya ng perang kunti-kunti. Kasi sinabi ko, Dad, nag-aaral ako sa private school. Kasi ang daddy ko talagang ano yan. He's pushing me before that he wanted me to be either of the two courses na gusto niyang kunin ko, either a lawyer or a doctor. Okay. High ang daddy ko eh. Kumbaga, he planned and he aimed for the high for me. Pero I failed him. Kasi hindi yun talaga yung nasa linya ko. Madaldala ko, pero siguro hindi ganun. Talaga kasi nasa puso ko talaga yung paglilingkod sa Panginoon. So, St. John Institute, nasa Bautista ako. I was living in Kabuaan, which is, as I've said, my second family who adopted me for more than 4 years, something. So I was there, 1986, to them. Ako yung pinakapanganay nila. Sa 4 nilang anak, ako yung, okay. Ito tayo, si Daniel. Nag-start ang pasok namin kasi St. John Institute was early to start. May pa lang, mayroon ng pasok. Last week kami mayroon ng pasok. So, June, July, patay tayo. August, I think somewhere between July to August o last week of July, kung di ako nagkakamali, of 1986. Early in the morning, that time, hindi ko pa nababasa ito, hindi mo maliwanag sa akin. Isa sa mga tinawag ng Diyos na si Isaias ba itong isang tinawag dito? Samuel. Hindi ko pa alam yan. I don't have any idea about Samuel. Okay. Kaya naranasan ko. Narinig ko na ito, minsan, tinuro ito about sa Samuel sa school. Mga pare. Pero hindi naman tinuro kung sino yun. Pero ano ko lang. Suddenly, nung nag-aaral na kami, so meron akong books. I have my books in the school. I have complete uniform. Kasi simple nag-aaral na ako. I started studying at my third year high school. That's fine. Kasi nga, isa po ako kasi. Natapos kong first year. 3 times ako nag-second year. Para matapos kong second year, 3 times ako nag-second year. Kasi maaga nga ako kung pumasok. I was only 5 years old. 5 years old na elementary na ako. So, maaga ako natapos.
ng elementary. So, kung 5 years old ka, yan, mo si 11 ka, so ang high school, 4 na taon lang. Kaya lang, it's because nag-staggered ako kasi huminto-hinto ako. So, natuloy ko ang third year ko sa St. John. Ito tayo. Between the month of July or July to August, I think, if I'm not mistaken. Early in the morning, magkatabi kami ng kapatid ko. Nandun kami sa pantang, kasi malaki ang bahay nila eh. Banda kami sa hindi kwarto, basta pinakamalaking kusina nila o some part of the kitchen. Pero ang kitchen kasi sa baba. Madaling araw na siguro yon. May tumawag sa akin. Daniel. Kasi sanay ako kasi nakikinig sa boses ng mama ko, yung mama anak ko. Daniel. Alam ko, it's Monday. Okay. Tapos, siyempre, inaantok pa ako. Paano kapag ko nakayakap pa sa akin? Narinig ko yun, Daniel. Tapos hindi ko pinansin, tumagilid ako. Tapos, Daniel. Hindi ko pa rin pinansin. 3 times din ko narinig na yung tawag na yon. Pero nasa isip ko talaga, mama kong tumatawag sa akin. Nagigising na kumbaga. Kaya papasok kami sa school eh. And then, Daniel. Tapos, nung pangatlong Daniel, tumayo ako, umupo ako sa higaan. Sino patawag? Madilim pa naman. That was between 5 to 6 o'clock early in the morning. So, nung wala akong nakitang taong nakatayo dun sa di boli ako sa higaan. Nung ito na si mama ko, ginising na kami. Oy, gumising na kayo, alas 6 na. Maliligo pa kayo. Papasok kayo kasi 7 o'clock. Kailangan nasa school na kami. Okay. Nung pagkalapit ng mama ko sa akin, mama na, yung ginigising niya kami, sabi ko, ma, ba't mo kami naman ba't mo naman ako ginigising ng aga-aga? Madaling araw kayo nung tinatawag mo ako? Anong tinatawag? Sabihin ganun. Hindi ka tinatawag. Tinatawag niyo ako eh. 3 beses si Daniel na kayong Daniel eh. Ay, baka nananaginip ka? Hindi, bumangon nga ako mama eh. Sabi ko gano'n. Ha? Pakialam ko sa'yo. Basta di ka tinatawag. Alam ninyo, nung sinabi ng mama ko sa akin yung mama na hindi ka tinatawag. Nakangiti siya, hindi ka tinatawag. Sabi niya gano'n. Siyempre, wala naman ako talaga nakitang taong tumayo na tumatawag sa akin. Kaya nang sabi ko lang na sa kanya na tinatawag niya ako. That's in my mind. Nung sabi niya sa akin, no, hindi kita tinatawag anak. Hindi kita tinatawag. Hindi kita ginigising. Tapos sabi ko, kung hindi kayo tumatawag sa akin, ibig sabihin, ginigising ako ng Panginoon, tinatawag ako ng Diyos. Ganun ako. You know why? Kasi nung nasa school ako, nung nag-start na ako ng school sa St. John Institute, yung principal mismo, si Madam Musni, Bibi Musni, ano ba pangalan ni Mama Musni? Basta, Georgia. Basta Bibi Musni. Si Mama Musni, born again din siya. So, nung nalaman niya ako na born again ako, nagtuturo ako, mag-sharing time ko sa opisina, matapos ng mga grupo ako ng mga classmate ko din, ng mga iba't ibang born again din. Tapos yung mga grupo ng faculty, minsan nag-sharing kami. Mga teacher ko ba? Yan. Sige, sharing kami. Tuturo ako. Hallelujah. Masarap yung pakiramdam. Okay, but that morning, nung sinabi ng mama ko sa akin, hindi kita tinatawag, sabi ko sa kanya, ma, kung hindi mo ko tinatawag, ibig sabihin, ang Diyos ang tumawag sa akin. At tinatawag ako ng Panginoon at inutusan ako ng ngayon ng Diyos. Sapagkat talaga nasa puso ko talaga, abutin yung marami pang kaluluwa, puntahan yung mga mahihirap, puntahan yung mga sugarol, puntahan yung mga manginom, puntahan yung mga mangkukulam. Turuan ang salita ng Diyos. Ganun ako. Ganun po ako that time when I was that young age. Ganun po ako. I was so on fire. So sabi ko sa mama ko, ma, okay. Sabi ko, hindi na ako tutuloy mag-aaral. Sabi ko po yan. Ma, hindi pa ako tutuloy mag-aaral. Kailangan ko po talagang magturo ng salita ng Diyos. Kailangan ko talagang puntahan yung mga tao talagang dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Sabi ng mama ko sa akin, ano nangyayari sa iyo, anak Daniel? Huwag mong gagawin yan.
Binayaran ko po ang tuition fee ko ng 1 year. Cash ang tuition fee ko. That time, ang tuition fee pa lang sa St. John is only 4,000 something. Mga ganon ang tuition fee. Okay? That time. It is because my dad sent me money para mabayad ko sa tuition fee. Pabili ko ng mga uniform ko. So, complete ako ng uniform. Binili ko lahat ng books ko na kailangan ko for that year of third year. Kumplito po ako ng uniform. Kumplito po ako ng books. So, pumasok po ako sa school that morning of Monday. Pagdating ko sa school, dala ko lahat ng books ko, dinala ko lahat ng uniform ko, pati sapatos kong binili ko. Mga uniform po. Okay, pati yung mga uniform na binili din sa school, mga books ko din. Ano niyo kung ginawa ko? Sabi ko sa super advisor ko, sir. Advisor ko that time si Mr. Tuason, I think. Kasi mga teacher ko talagang sinulwin ko yan eh. I share the word of God to them. I visited them to their houses. Marami akong mga teacher na sinare ng word of God. Talagang kasi I love really to serve, to share the word of God, to preach the word of God, kasi yun talaga nasa puso ko. Ganun ako on fire, ganun yung nasa puso ko, ganun ako. I don't care. Wala akong pera, I don't care. Ganun ako. Ganun po ako. Kasi nasa puso ko po talaga, naradamdaman ko yung tawag ng Diyos sa akin. Kung tanong nyo naman sa akin, Daniel, wala ka ba naging problema? Marami po, kasi ang dami ko pong kahinaan. Sa totoo lang. Ang daming binibigay na demonyo sa akin ng mga pakulo ng demonyo. Sometimes I fail. Tao lang po ako. Hindi po ako, I'm not angel. Hindi katulad sinasabi ng uncle ko na, anghel ka. Hindi ako anghel, tao ako. Tax! Anghel ka diyan. Hindi po ako anghel. Tao po ako. Mahina, makasalanan. Nagkakamali, nagkakasala. Yung temptation po, hindi yung maiwasan yan. Kaya lang, yun ba yung dahilan para hindi ka na magpatuloy? Hindi. Tandaan nyo po yan. Yan lamang ay paraan ng demonyo para ibagsak ka. Pero sabi ng Panginoon, pangako ng Diyos, to he fall, sabi ng Psalm, to he fall, you shall not be cast down. Kahit bumagsak ka, sabi ng Biblia, hindi kailanman madadapa. Hindi kailanman mananatili kang nakadapa because God will going to uphold you in His hands. Yun ang kagandahan ng Diyos. Yun ang kagandahan pag tinawagan ng Panginoon, kapatid. Anak, kung tinawag ka ng Panginoon, kung nasa puso mo yan. Hindi ko sinasabi walang problema. Yung sinasabi ko sa inyo sa part 1, das A natin, kailangan tinitingnan nyo yon. Kasi pag hindi nyo tinignan yun, dumating yon, sabi nyo, ito ba tinawag ako ng Diyos? Bakit ganito? Bakit ganyan? Magkukumplain po kayo. Kaya kailangan alam nyo po, may problema darating, mangyayari ito, pero handa kayo. Yun ang gustong ibig sabihin ng Diyos. Kaya ako, nung nasa puso ko, na maglingkod sa Panginoon, alam ko, walang pera, wala akong allowance, wala akong mapasahe. Sabi ko, I don't care. Sabi ko gano'n. Kung walang pera, maglalakad ako. Kasi may paa ako. That's me. Yun po ako, ito po ako. Kaya sabi ko nga sa ate ko Mercy nga eh. Ang Bayangbang o Barangay Tulbang o kay Bayangbang kamo na lang taon kasi pwede kaming mamasahe mula Tulbang to Bayangbang sa Bayangbang town. From Bayangbang town to Tanulong, makayo-kayo, lalakarin mo ba yan? Back and forth? Pag wala ka sa Panginoon, pag wala kang desire na mag-abot ng mga kadalawa, hindi. Kasi malayo. Diba? Pero hindi, kami hindi. Ako hindi. I don't care. Malayo? Ay, wala akong malayo-layo dyan. Basta aabutin ko yung tao hanggat interesado yung tao makinig ng salita ng Diyos. Ganun ako. Wala akong pagkain? I don't care. Hindi naman ako mamamatay na wala hindi kumain ng buong hapon. Basta may tubig ako. That's me. Pag hindi po kayo handa dyan, don't go. Sapagkat the moment that you're encountering those kinds of problems, you will surrender. Sisisiin niyo pa ang Diyos. Panginoon, akala ko maglilikod ako sa inyo. Bibigyan niyo ako ng ganito. Bibigyan niyo ako ng ganito. Oh, wait. Wait. Okay? Hindi po ganon. When God called you, yes, He promised that He will be with you and He will provide your needs. But sometimes, kailangan kang mag-isip ng mabuti. Kasi pwede kang subukan ng Panginoon or either ang demonyo para baguhin yung desisyon mo, gagawa siya ng mga kabulastugan ng Satanas, ang espiritu ng demonyo.
But as I've said, if your heart and if you have the calling and you desire to serve the Lord, no matter what, no matter how, no matter when, no matter what will be, you will keep on. Tandaan niyo po ito. Kaya ako, balik ako sa school, 5 minutes na natitira, 35 minutes. Meron tayong part 2, das A. Wala po ako kasing trabaho ngayong hapon na, so kailangang magkaroon po ako ng maraming para sa ganun magkaroon po kayo ng idea at matanto nyo po, talagang tinawag ba ako talaga ng Diyos ko, Daniel, Tatay Daniel, Papa Daniel, Daddy Daniel, tinawag ba ako talaga ng Panginoon? Well, anak, as I've said, you have to pray. Kneel down before the Lord and ask God the guidance and let the Holy Spirit speak in your heart. That's the thing that I can tell you. Ang ginagawa ko ngayon, sinishare ko sa inyo yung buhay ko, ay yung nakaraan ko, ano yung tinatahak ko, ano yung mga naging sitwasyon, para makita ninyo. Okay. So, nung pumunta ako ng school, sabi ko sa teacher ko, advisor ko sa mga teacher ko, si ma'am, kung mahalay ibang pangalan nila, si Ma'am Brusquita, Madam Sibayan, Madam Frado, Madam Sta. Okay. Sabi ko, lalo sa principal, si Madam Musni, sabi ko, ma'am, sabi ko gano'n, Madam Hunyo pala, okay, I'm giving my books, I'm giving my uniform, at the same time, yung tuition fee ko po, sabi ko gano'n, na binayaran ko, i-deduct niyo po yung buwan kung magkano yung matitira, sabi ko gano'n, ibigay niyo po sa estudyante na hindi pa po nakapagbabayad ng kanyang tuition fee. Sabi na, bakit? Ano nangyari sa'yo, Mr. Perez? Sa akin, sabi ko, ma'am, I decided to stop because I have my calling to the Lord. I have in my heart. I need to serve the Lord and I need to reach out more people para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. You ever heard that noise? Yan yung sinasabi ko gumagawa sa baba. Too noisy. Now, so, sabi ng principal sa akin at saka ng directress, si Madam Garcia, yan ang directress ng school, si Madam Garcia. Sabi niya sa akin, Perez, Pedro, no, we'll give you 3 weeks to decide on it, to think on it. Bumalik ka after 3 weeks. Sige, hayaan ka namin, i-excuse ka namin sa mga subject mo, sa mga teacher mo. Pero kung yan na nasa puso mo na gusto mo magturo ng salita ng Diyos ng Bible, so sige, pero bumalik ka after 3 weeks. Pero alam niyo kung anong sagot ko sa principal, sa directrice, sa kasi Madam Brusquita. Si Madam Brusquita, she is my teacher in Filipino. And then, sabi niya sa akin, ano yung pinagsasabi mo dyan? Ganun siya. Kasi tawag ko sa kanya mama. Kasi meron ding anak niya na katsukaran ko din, si Lloyd. Okay. Pero suplado yun eh. Suplado yun si Lloyd Brusquita eh. Okay. So, sabi niya sa akin, hindi, wag kang hihinto. Magpatuloy ka, mag-aral ka. Pag natapos ka na sa ganito. Pero sabi ko, no. Nobody can stop me. This is my decision. Sabi ko gano'n. Nobody can stop me. Tapos sabi ko rin sa principal, ma'am, this is my last decision. Hindi na po ako babalik dito after 3 weeks. I have to keep on to serve the Lord, reach out more people, reach out more those people who really need the Word of God. Yun sabi ko. This is my last day. Uwi na po ako, pupunta po ako para mangaral ng salita ng Diyos. That's it. Sabi ko sa mga classmates ko, bye. See you next year. Kasi babalik naman ako talaga, pumasok ako ulit ng panibagong taon. I started again ng third year high school. Tinapos ko ang third year high school ko doon sa St. John Institute. Private school. Catholic school. Matatawa po kayo, but that's the truth. So, nagturo po ako ng salita ng Diyos. Nangaral po ako ng salita ng Diyos. Okay? So, tapos na po tayo sa part 2. Pupunta po tayo sa part 2-A. Ano po ang nangyari nung nagkatapos na pong school at ano po ang nangyari. So, once again, thank you so much for listening with us. At once again,
Thank you so much sa ating mga YouTube subscriber, yung mga bago po na nag-subscribe sa ating pong YouTube. Andiyan po si Angelica Dulatri, ang aking pong pamangkin, anak po ng aking pong pinsan na si Ate Ana Perez Dulatri. At si Ate Nilia Hayabiab na nag-subscribe, at si Uncle Una. At yung mga iba pang magsusubscribe. Marami pong salamat. Ito po ang inyong pong kaibigan, kakwentuhan, kapamilya, kapuso, kapitbahay sa bansang London. Daniel Perez po. Bye! I love you with the love of the Lord, and saludo po sa lahat ng OFW sa buong mundo. Thank you. Bye! Love you all. God bless.